Hello everybody! Welcome again to Turn in 25 with Ate Rai. So ngayon, may kasama tayong bagong guest again at ngayon ay si Mang Nani Guanlao. So si Mang Nani Guanlao, siya ang founder ng Reading Club 2000 at ngayon nandito tayo sa mismong public library niya at itutur ko kayo later. Before that, kilalanin muna natin kung sino ang founder ng Reading Club 2000. So kumusta po kayo Mang Nani? Mang Nani ay okay naman. Turning 25 years na yung suporta ng mga book donors sa aklatan, sa bangketa ng Lapas. Kaya inuna ko muna silang bigyang bati dahil kung wala sila ay hindi aabot ng 25 taon ang pamimigay ko ng mga aklat sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So, turning 25 years. Ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Bukod po sa ginagawa nyo po ngayon, and syempre po yung inyo pong pa-programa na SK Free Tutorial. Yun na nga, ang patuloy na pamimigay ng aklat ay napatunayan ko na hindi ka pala maghihirap. So, walang naghihirap. Mapera na lang kung ginawang hanap buhay. Nalugi ang kanyang negosyo sa maling pamamaraan. Pero sa 25 taon na namimigay ako ng libro, umaasa pa rin ako na may tagal pa ito ng 10 taon. At idinagdag ko nga ang tutoring, pagtuturo, magbasa, sumulat, magbilang. Sa mga gustong matutong magbasa, sumulat, magsulat, at magbilang. Yung mga kabataan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Yan na ngayon ang aking pinagsisikapan sa mga taon na dumarating. Katulong ko dito yung sangguniang kabataan sa iba't ibang lugar ng ating mga kanayunan, barangay, sa kanilang iba't ibang nasasakupan. Actually, malaking tulong nga po itong ginawa nyo pong SK Free Tutorial. Ang dami rin pong tumatangkilik din ito kahit po sa inyo pong page. Kaya po kayo natutuwa din at talagang dinayo po namin ito. Kung naman po sa inyo pong aklatan, pwede nyo po ba kaming kwentuhan paano po ito nagsimula? At bakit nyo po naisipan na magpatayo nito? Kasi po ang inyong lingkod ay nag-aral ng 20 taon. Na napansin ko, sa pag-aaral ko ng 20 taon, malaki ang kulang. Malaki ang diferensya ng tinuro ng ating mga guro. Kanya, minabuti kong subukan yung huling kabanata ng aking kasaysayan sa pamamaraan ng tuklasin ko ang ano nga ba ang misyon ko sa mundo. Sa kakadasal ko, kaka-ritual ng hingi ng paglilinaw para malaman ang aking misyon. Nabanggit nga yung balikan ko yung gawain ko nung 5 taong gulang ako. Ito yung libro na totoo nga naman. Santambak ang libro ko nung ako ay bata pa. Napapakinabang ko to at naidadagdag ko sa gastos ko sa pag-aaral. Nung panahon naman ako na nasa kolehiyo, sa isang notebook, natapos ko yung kurso ko na pagtutuos. 4 na taon ako nagtrabaho sa aklatan ng kolehiyo. Kaya 4 na taon ako namimigay na ng libro. Na nakilala ko yung mga namumuno sa paaralan, mga nagtatrabaho doon, mga opisyal, guro, at saka yung mga masigasig na mag-aaral na nagtutungo sa silid aklatan. So, itong mga bagay na to ay nakalimutan ko dahil nagkaroon na ako ng pagkakataon na magkaroon ng diploma
trabaho muli na hindi ko naman maintindihan bakit yung nakuha kong kurso ay puro pandaraya. Walang gustong magbayad ng tama, no? Siguro mali yung mga pinag-aralan ko, no? Gusto nila lagi may daya. Pag babago ng paniwala ko, ay iniwanan ko na muna yan. Mm. At naghanap ako ng ibang paraan para kumita ng maayos nang hindi nagkakaroon ng bagabag ang aking konsensya sa paggawa ng kasabwat yung mga negosyante at saka mga nagbabayad ng buwis. So, yun talaga ang realidad niyang aking kurso. Sa gobyerno at sa pribado. Kaya tinuloy-kuran ko agad yan. At naghanap ako ng ibang pamamaraan na sa tingin ko ay tama at pwede kong ipamana sa aking mga anak at mahal sa buhay. Pero mahirap din yung tinapos niyo rin kurso, Mang Nani. Kumbaga po yung tunay na realidad niya pagka-graduate. Iba pala yung totoo doon. Pero yun nga, isang malaking bagay din po kasi na hindi lang po kayo nagstay doon, na konsensya rin kayo at humanap po kayo ng ibang bagay o ibang paraan. At ito ngayon yung ginagawa nyo ngayon sa mission nyo. Pero kayo po, bago nyo po itanayo itong Reading Club 2000, ano po yung mission at vision na binigay nyo po rito? Sa aklatan, wala naman ako kasing puhunan para mamigay ng ibang bagay tulad ng lupa. Mamudmud ng lupa sa mga walang lupa. O kaya marami akong pera para yun ang itulong sa mga nangangailangan ng pera. At yun din ang binulong sa aking konsensya. Balikan ko yung libro. Kaya hindi ako nag-atubili na maghanap ng 50 pirasong libro na nakita ko sa mga bodega ng aming kwarto. At sinimulan ko na nga ilatag yan sa harapan ng aming bahay. Na kasalukuyan naman nung panahon na yun, ay pinag-iisip na ako na ibenta na ng mga kapatid ko yung bahay. Para makinabang naman sila. Hindi man ako tumutol, kaya lang, tinuloy ko pa rin yung aking aklatan. Sa pagkakalang ito na nga, siguro, ang magiging harapin ko sa mga panahon hanggang ako'y umabot sa edad na sa kasalukuyan. So, yan ang walang pera pero merong paraan para itulong sa kapwa. So, yung 50 piraso na libro na dinisplay ko, nilagay ko sa harapan ng aking tinitiran, ay siya na mismo naging opisina. At yun na rin ang naging pagmumulat sa mga kapitbahay, sa komunidad, at mga nakakakita ng aking aklat na gusto nilang basahin. So doon na rin nagsimula na may nagbibigay naman ng libro. No? Na sa paniwala ko, pag talagang ang bagay ay para sa'yo, pagising mo sa umaga, nandyan sa harapan mo. Totoo po. So nangyari yan sa pamamaraan na ginamit ko. Pagising ko ng umaga, santambak nga ang mga aklat na iniwan ng mga nanghiram. Kahit hindi nanghiram, makatulong sa mga kapitbahay o sa barangay. Yun ang nangyari. Nagsalita, naging masigla ang mga libro. Dahil sa totoo naman, may mga tao na gumawa nito at nagsulat
nagbuhos ng panahon para isulat sa isang aklat ang nilalaman ng kanilang gustong mensahe sa ibang tao. Pangalawa, siguro, dahil ang aklat ay gawa sa papel na nilapastangan ng tao rin na pinutol, mga punong kahoy, at hindi pinalitan ng ibang puno, dahil lang sa maging pera to, ay putol, walang tigil ang putol ng paggawa ng papel. No? At ito ay nakaperwisyo rin sa atin na sa ngayon na panahon ay binibigyan tayo ng aral sa mga bagay na pinipirwisyo rin natin. Tulad ng mga halaman, mga puno, kabundukan, no? Yang mga tubig dagat, na pag ginalaw mo yan ng hindi tama, ay ikaw rin ang madadamay bilang isang kasamahan nila sa mundo na to. So, nagsalita at ang mga aklat na ginawa ng mga imprentahan, mga taong nagbenta nito na nagpakahirap para ipabasa sa iba, ay nabuhay, naging masigla dahil hanggang sa kahuling sandali na ito ay mababasa, na ipasa-pasa sa mga taong kailangan magkaroon ng kaalaman. Mali man ang kaalaman o tama, nagkaroon sila ng kaalaman. Na sa bandang huli, mahuhusgahan nila kung nababagay sa kanila ang basa nilang mga impormasyon at nakasulat dun sa libro. So, yun ang nakita kong buhay ng isang aklat. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, mapapribadong paaralan, mapapribadong organisasyon, ay naging hanap buhay, pagkakaperahan ang paggawa ng aklat. Kanya, yan din ang dahilan na siguro ay marami tayong problema. At hindi tayo umaahon sa kasalukuyang gapos na nararamdaman natin sa buhay dito sa mundo. Dahil sinara natin ang ating pag-iisip sa mga mangyayari sa darating na panahon. Totoo po. Tsaka yan na rin yung nagiging resulta eh. Kumbaga po, ang aklat ay nandito para sa atin para magbigay ng impormasyon, pangaral din mula sa kalikasan din. Isa sa nagdidikit sa atin mula sa kalikasan, sa ating sarili. Ganoon na rin po sa nakakalap natin sa ating kapaligiran. Siguro, dahil walang bayad, hindi ko binigyan ng kapalit na halaga. Yun ang pagkakaiba ng mga aklat na nabibili sa mga tindahan o na babayaran sa mga paaralan sa kasalukuyan. Ginawang napakalaking negosyo to ng mga paaralan. No? Kanya, nagtataka naman ang mga mamamayan kung bakit mahihina ang comprehension, pagkakaintindi ng mga bata. Sa dami ng mga aklat na lilimbag ng ating pamahalaan. Sa dami ng mga aklat na binebenta ng mga pribadong paaralan, mababa pa rin ang comprehension ng ating mga mag-aaral. Dahil siguro, sa material na halaga na bawat aklat na binabasa. Doon pa lang sa paghahanap ng material na bagay, problema na. Kaya, yung pang laman ng binabasa ay
isa pa rin dagdag na problema. Mm-mm. Kumbaga, kung minsan ay walang natututunan ng mga Estudyante. pag-aaralan. Mm-mm. Dahil malayo dun sa pinag-aaralan nila sa panahon o sa tamang panahon o sa Mm-mm. pangangailangan ng kasalukuyang pag-aaral. Bilang founder po ng Reading Club 2000, ano po yung mga accomplishments nyo so far? Yun nga, ang 25 taon Mm-mm. na pagsusumikap ko hanggang sa ngayon ay nakatapos naman ang aking mga anak nang hindi ako namasukan o naghanap buhay sa isang kumpanya. Sa katunayan nga nagkaroon kami ng lahi ng valedictorian, Mm. no? Sa aming angkan, no? Kasi hindi naman kami seryoso sa edukasyon. Parang ano po Kumbaga, pangangailangan lang para maitawid mo yung normal na buhay. Bukod nga roon, siguro ito yung biyaya na 2 anak ko, isang bunso at saka apo, ay nakapagsapos sa science na paaralan ng ating gobyerno. Mm-mm. Ibig sabihin, pag science ka nakapagtapos, nasa top 10 ka ng klase. Mm-mm. Sa madalit sabi, yan siguro yung biyaya ng ginawa ko. Kahit wala akong hanap buhay. Dahil doon, sigurado yung kanilang kolehiyo na matatapos. Mm-mm. Kahit na anong mangyari. Dahil wala akong trabaho, hindi ako naghanap ng ibang pagkakitaan para maitaguyod ko pangangailangan ng aking pamilya, merong pamamaraan na nagkaroon sila ng kinabukasan. Mm-mm. Pagdating naman sa sarili ko, malakas akong manigarilyo. At dahil nga yung aking profesyon, kailangan ko mausap ng mga may-ari ng kumpanya at mga opisyal ng tao ng gobyerno. Mm-mm. Kailangan marunong ako ng bisyo, no? At marunong Mm-mm. akong ng kanilang lengguwahe. Mm-mm. Kanya nawala yun. Alak, sugal, sa kasino, no? Kasi hindi magandang maggawa ka o mag-advokasyo ka ng isang misyon na meron kang negatibo. Mm. So, nawala po yan. So, masaya naman ang aking may bahay dahil nawala yung vision niyan. Mm-mm. No? Yun nga, ang positibo na naging resulta ng aking misyon dahil hindi mo kailangang ikaw ay mapuna ng mga nakasubaybay sa'yo. Alam mo naman ang mga kababayan natin, naghahanap yan ng dahilan para ikaw ay siraan, no? Mm-mm. O huwag kang umangat. Mm-mm. Pero ang nangyari nga, kabaligtaran, no? At sila ngayon ang nasa ilalim. Mm-mm. At ako'y patuloy pa rin na tinutuloy ko yung Abihikain niyo po. pagbibigay ng mga aklat. Mm-mm. Makaabot yan sa mga isla at malalayong lugar ng bansa. Mm-mm. Tulad ng Basilan, tulad ng Tabuk City, Kalinga, dyan sa Biracatan, Luanes. Posible. Nasa mindset o sa kaisipan natin yung bagay na yun. Hanggang dun lang ako sa Pilipinas. Mm-mm. Kasi
masyado nang nalapastangan ng bansa, ng mga marurunong. Kanya aking binibigyan ng diin na hindi mo kailangan maging marunong, kundi maging mapagkapwa-tao ka lang at buo sa iyo kalooban. So, yun ang naging resulta. Kaya, wala naman makaangal sa akin sa argumento ko na gano'n. Dahil hanggang ngayon, patunay kong pinaninindigan yung sinasabi ko. Totoo po. At saka hindi lang po yun, ang daming mga kabataan, mga bata at matatanda rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang natulungan nyo sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng libro, pagdodonate at pagpapakalap po ng karunungan din. Hindi mo masasabi kasi hanggang ngayon wala pa akong nababalita ang naging inventor. Na malaki ang naitulong sa bansang Pilipinas. O naging scientist. No? Na yun ang aking hinahangad sa ilang panahon pang natitira. Isang magaling na mang-aawit at isang sikat na o dalubhasa sa palakasan. So, kailangan makadevelop tayo ng bata pa na patunay na hindi mo kailangan tumanda ng pagkatanda-tanda para sumikat. Bata pa ay tatanghalin ka ng nagbibigay na ng karangalan sa bansa. Oo, sa ating bansa. Para naman magulat ang mga bansa na maliit ang tingin sa bayan natin. At yan yung mga mayayamang bansa na halos lapastanganin na ang ating mga lahi. So, at ginawang basurahan ang bansa natin. Tapos lahat ng sisi nasa atin. Totoo po. Yan ang laban natin ngayon sa ating misyon. Tsaka yun din ang nakikita ko nga pong pagkukulang ng ating pong ng ating pamahalaan. Especially po, mga bata kailangan talagang tutukan. At nakita ko nga po sa isang poster niyo po doon na mas maganda, maaga pa lang, tinututukan na yung bata kung ano yung gusto niyang i-pursue, tahakin. Para at least na huhulma ng mabuti. Para pagdating ng panahon, na master niya na, at yun, may pagmamalaki natin yung ganun. Hindi kasi natin naintindihan ang pag may sikat ng araw, may paglubog to, paglapit hapon. So, ang kamalian ng ating namumuno o ng gobyerno, doon tayo lang mahilig magchismis. No? Lahat ng mali, lahat ng pagnanakaw, lahat ng krimen, lahat ng nakawan, hindi natin binibigyan ng pansin yung kabila, yung mabuting tao to, magandang ginawa sa buhay, no? At ito ay nakatulong ng malaki sa komunidad nila sa kabundukan, no? Iba-iba ang natutunan natin na pag-iisip mula nung nag-aral tayo hanggang makatapos. Dahil dayuhan to. Guguluhin at guguluhin ang maayos mong pamumuhay. Yan ang paraan para makontrol tayo ng ibang bansa. Guguluhin yung maayos. Natural. At sila ang kunwari mag-aayos ng magulo. No? Dapat tayo ang mag-aayos. At huwag natin payagang gumulo ang maayos. Maayos naman tayo eh. Ginulo lahat ng sektor ng ating lipunan para tayo ay masakop ng bumbu. Malamon nila ng bumbu, mautusan nila, mapaknabangan nila ng bumbu. Nananahimik tayo sa ating mga gawain na natutunan. At kung ano-ano ang pinasok sa ating kaisipan para malason ang ating kinabukasan. So, bakit hindi natin gawin payak, simple,
na hanapin natin kung saan tayo may lakas, may hilig, at magiging matagumpay sa ating misyon, katulad ng ginawa ko. At ng mga anak ko. Ayun. Di po ba? Kaya nga parang ganun pa rin tayo kahit ilang henerasyon na ang lumipas eh. Parang ano din, may pagkukulang pa rin. Meron nga pong pagbabago, pero kulang pa rin talaga. Kaya nga sa paliwanag ko, kung may hirap, busin mo na lahat ang kahirapan habang malakas ang katawan mo. No? Ang nalalaman mong hirap pati ng kapitbahay mo, pag-aralan mo bakit naging mahirap ang kapitbahay mo. Sa ganung paraan, pag dumating na sa buhay mo yung hirap, ginhawa na. Kasi kayang-kaya mo nang bigyan ng solusyon yung pinag-aralan mong hirap. Kung habang tumatanda ka, puro sarap. Pag naghirap ka ng isang kalating araw, gusto mo sa kalating araw, sarap kagad, ay wala. Magiging matanda ka, ganun ang gagawin mo. Ubusin mo na hanggang malakas ang katawan mo, hanggang may pag-iisip kang matino, lahat ng dadaanin mong hirap. At dahil doon, yan ang tinatawag natin sa siyensya na biology, yung paggamit ng neuroscience. Ang ibig sabihin, yung 10% lang ng ating kaalaman ang ginagamit pag nag-aral ka sa paaralan. Right, wrong, puro check, tapos bigyan kang grade, bagsak, pasa, bigyan ka ng medalya, bigyan ka ng ulitin mo ulit sa susunod na taon dahil bagsak ka. Hindi dapat ganon. Ang ibig ko sabihin, ang dapat sa atin, gamitin natin yung 90% ng laman ng ating pag-iisip. So, totoo yan. Bakit hindi tinuturo yun? Para tayo ay maging mangmang. Dapat maintindihan natin yan ngayon. Dahil sa mga telebisyon, nung unang panahon, radyo, TV, dyaryo, nalason tayo. No? At ngayon naman, dahil sa mga gadget, digitalization, maraming maling tinuturo, maraming iba-iba kabalbalan na tayo naman pagpapaniwala. Yan na yung lason sa ating pag-iisip. Meron naman tayong 90% ng ating pag-iisip. Bakit hindi natin namnamin at pag-aralan? Yan yung sinasabi ko. Pag walang hirap, hindi mo matatamong ginawa. Totoo po yan. Hanggat malakas ang katawan mo, ay pilitin mo na lahat ng hirap ay matamasa mo. Sa ganon, ang mga mahal mo sa buhay ay maging masaya sa mga nangyayari na nakikita nila. Opo, totoo. Halimbawa, sa ginagawa mo. Yun. Kasi nga tulad po niyan, 'di ba? Sabi nga po nila, kapag sa una lang mahirap, pero sadyang ganun kung gusto mo talagang maging beyond pa sa expectation mo, tsaka yan po, para matuto at maging mahusay palalo. Hindi, bakit ka gagawa ng bagay na hindi mo naman kaya? No? Totoo po. At hindi ka naman dun inilagak ng pagkakataon. Pipilitin mo dun sa mission mo lang talaga. Na sa akin, ang mission ko ay mag-isip ng mga ideya o konsepto na maihahango ko ang bansa sa nangyayari sa kasalukuyan. Yan. Isang ang konsepto ay yung pamimigay ng libro, na pangalawa, yung pagsubok ko na ilatag ang pagtuturo na makatulong sa mga guro ang grupo ng Sangguniang Kabataan.
Mm. So, may guro na, meron pang sangguniang kabataan na aalalay sa mga tinuturuan. Mm. So, dalawang bagay yun na maaaring maging masigla ang buhay ng ating mga kababayan. Totoo po. So, kung magsasabi pa ako ng napakaraming idea, baka walang maumpisahan. Tama na muna yun. Kasi, Opo. isipin mo, 25 taon para nila maintindihan na kailangan ng libro. Mm. Kaya ngayon, nakakandara pa lahat, magtayo ng aklatan, kaliwat kanan, ang ating mga magagaling na mga namumuno. Na dati-dati, hindi namin kailangan niya, walang pera dyan. Opo. Ngayon, kahit papano, binibigyan nila ng halaga dahil kailangan nila ng kickback, mahalal ulit. O kaya, maraming personal na dahil. Kailangan lang, mag-focus tayo dun sa kung ano yung ating dapat gawin. Dun tayo maging matatag, Totoo matibay. po. Pero ito po, since napag-usapan na rin naman po natin yung sa SK kanina, pwede niyo po bang ipakilala sa amin to? Anong meron dito? Bakit po namin dapat siyang malaman? Kasi ang ating pamahalaan ay merong kagawad na barangay. May pondo ang barangay. Naisip nila na magkaroon din ng sangguniang kabataan na may kagawad at opisyal. So may pondo rin to na nilalaan ng barangay. May pondo o wala, merong batas to na bakit ito ay sakop ng ating barangay. At migot kumulang na 48,000 ang barangay. So kung 1,000 lang ang magtututor, pwede na. Siguro nag-iisa lang naman ako na magte-trainer sa kanila. O kasama ang ibang naniniwala sa akin, katulad ni Teacher Mars Mercado, o si Mang Hiner, no? Pwede na siguro yan. Mga volunteer na magbigay ng tutorial sa mga SK. Tuturuan sila ng basic. Basic na pag-aralan din ng mga SK. Bumilang, bumasa, at sumulat. So, madali na yan. Para sa mga lower students na turuan. Ma-encourage. Kasi kaidaran na, halos hindi naman naglalayo ang edad niyan. At meron naman talaga sa ngayon na mga kabataan na para kumita. Maagang kumita. Maaga nilang maranasan ng pagkita ay nagtuturo sa mga ibang kabataan. Yun ang isang bagay na nabubura sa atin, yung bayanihan. Opo, totoo yan. No? Yung espiritu ng bayanihan na dapat ibalik ulit para tayo ay magkaroon ng mga konting kaalaman. At hindi mapag-iwanan sa nangyayari sa kasalukuyan. Kasi, ayan, tulad na nga po ng panahon ngayon, yung mga values natin na mga Pilipino, nawawala na talaga siya. Tulad nitong sa ang kinagandahan din po nitong sa SK, free tutorial po, kasi naibabalik nyo yung values na yun. Tulad po ni Teacher Mars, tsaka po si Mang Hiner, ito po, mga kasama po namin. Tinuturuan po nila yung mga bata na around dito sa area ng Reading Club na turuan magbasa, magsulat, ganoon na rin ang pagkukulay o mga simpleng gawain na pwedeng matutunan ng mga bata. Maraming nakatago tayo na mga na-imbento, na-discover ng mga kabataan na nag-aaral. Kung bibilangin mo nagtapos sa
paaralan ng science, siyensya, sa high school, bawat bata dyan, bago makatapos, ay may mga ginawang pag-aaral, no? Tinago yan. Tinatago. Bakit tinatago? Baka maging kalaban niya ng mga bagay na sa kasalukuyan ay pinakikinabangan ngayon ng mga dayuhan. Tinago nila yung mga bagay na tungkol sa construction, no? Paano makakamura ng construction material sa paggamit ng waste. Tinago nila yan. Marami na yan na dapat na-discover. Paano yung magkakaroon ng makakaluto ka ng hindi ka gumagamit ng kuryente, kundi yung mga ni-recycled na waste, plastic, o mga papel na kinumpres na halos katulad ng uling, no? Ang pagluluto nito kung ginagamit. Marami yan nakatago lang at hindi ko malaman bakit ayaw ilabas. Kasi nga, ayaw tayong umunlad. Pag tayo umunlad, may sarili na tayong tindig. Hindi na tayo pwedeng utusan ng ibang tao. Kasi maunlad na tayo. No? Hindi natin kailangan sila. No? Maraming pamamaraan din sa paggagamot ang marami nakadiskubre. Mga dating pamamaraan ng panggagamot na sinira ang ating pag-iisip tungkol doon. Na ito yung kapalit ng mga teknolohiya, ng mga chemotherapy, yung mga tinatawag na dialysis machine na mamamatay ka rin sa loob ng ilang taon. So, yan ang hindi natin mapaliwanag ng maayos. Kasi, pag ikaw naman ay namumuno, hindi mo talaga pwede ipaliwanag yan dahil matatanggal ka sa pwesto. No? Yun ang mga bagay na Kaso nga lang po nakakalungkot. Kaso nga lang din yung ganyan. Kung gustuhin mo mang ilabas at alam mo namang ito ay makakatulong sa pag-unlad natin, may mga pumipigil talaga. Hindi natin talaga may full-fledged na ito kaya na namin kasi may iba pang mangyayari. Sabi lang yon, pero bakit walang pumipigil na mamigay ako ng libro sa loob ng 20 taon? Di ba, may mga aklatan naman ang mga bawat pamahalaan, munisipyo, syudad, may mga aklatan naman. Kaya lang, laging sarado. Ang akin naman, umaga't hapon hanggang gabi, bukas. Hindi nagsasara. Kanya panggising naman sa kanila yon. Yun ang kailangan natin. May laging katapat. Kung may tama, may mali. May mali, hanapin ang tama. Totoo po. So para makita ng mamamaya kung alin ang dapat sundin at paniwalaan. Totoo po. Tsaka yan na nga yung library nyo nga po, kahit nga po gabi, kahit nga madaling araw, nandiyan naman po kahit anong oras ka pa tumingin, hindi nawawala yung mga libro. So, yun din yung magandang kalakaran nyo rito sa inyo pong public library. Hindi nyo po binibigyan ng strict access. Basta lahat pwedeng magbasa rito. Kasi ang mga mamamayan natin, ang panahon nila ay Sabado at Linggo. Oo, totoo po. Doon sila pwedeng bigyan ng panahon ng sarili nila. Magbasa, maghanap ng lugar na pero sarado. No? At mahal naman pag bibili Totoo sila. po. Kung di naman mahal,
ayaw naman pabasa dahil nakasilyado yung libro. Naka-plastic, naka-vacuum seal. Paano mo naman masisiyahan ng gano'n? Totoo Diba? po. So, sa gobyerno naman, wala namang pumapasok ng linggo para buksan ng silid-aklatan na Opo. ang mga taong gobyerno naghahanap ng namumuno na tama. Pero dapat tama nila yung pamumuno nila. No? Kasi utusan sila ng mamamayan. Utusan. Kaya nga, servant ng publiko. Hindi sila bida sa publiko. Sila ay mga utusan ng publiko. Mabuti nga, hindi slave ng publiko. Public slave. No? Lumalabas. Sila Nangyayari, po yung ang publiko naging slave. Totoo. Totoo po yan. Kahit saan naman natin banda tingnan Tayo pa yung nangungusap, nakikiusap. Oo, nabaligtad. Pilit Nabaligtad. nilang binaligtad sa kanilang pamamaraan. Di rin naman sa pag-ano, pero sila pa yung priority sa iba pang aspeto, iba pang bagay. Kaya nakakalungkot nga po, no? Pagdating sa public servant, kayo po public servant na nga itong service, itong ginagawa nyong ito. Instead Ay, kasi... hindi. Kasi I mean, mahirap yan, walang sweldo yan. Hindi po, I mean, in way naman po na ang ginagawa nyong ito ay para sa lahat naman. Itong sa library, para naman po sa lahat to. Kasi mamaya isipin nila may sweldo. Kaya nga po. Magdagsahan dito yan, mag-applyan yan. O dapat maintindihan nila, mas maganda maglingkod sa iyong pamayanan nang wala kang tinatanggap na kahit na anong pera. Okay lang kung may bibigyan ka ng pagkain o tinapay. Pero yung pera, makasalanan yan. Diyan nagsimula ang sigalot sa buong kamunduhan. Totoo po. Pero nga, kung titingnan naman po talaga yung kahulugan ng public service, hindi lang siya nagbabase sa sa kung ano yung pwesto mo, kung ano yung role mo sa pamahalaan. Ito talaga ay pagbibigay ng tunay na serbisyo sa pamamayan sa ating lahat ng walang basta-basta tinitingnan o kinakalingan na kung ano pa mang bagay na pwede makahigit doon sa titulo ng public servant. Kasi ang nangyayari ngayon talagang ibang-iba yung sitwasyon. Hindi, parehas din yung 100 taon nakalipas. Marami na lang kasing maiingay ngayon. Totoo po Marami rin namang tahimik. Doon ka makinig sa tahimik. Paano mo papakinggan yung tahimik? Hanggang hindi mo napapakinggan ang tahimik, hindi ka matututo. Kasi yung tahimik, may kasabihan tayo, kahit saliksikin mo. Yung tahimik, silence, is golden. No? Silence is golden. So, pag hindi mo na intindihan ang taong tahimik, hindi ka pa magiging golden. Saka naintindihan ko na. Kanya hindi ako kinakabahan sa mga may ingay ngayon sa ating lipunan. Dahil yung may ingay sa ating lipunan, walang laman. Sila yung may mga ginawang kabalbalan sa ating nangyayaring kaguluhan ngayon. So, speech is silver. Talo ng gold. Yan. Mas mahalaga ang gold. Para lang may masasabi, mag-iingay sila. Yan. Speech is silver. So, dun pa rin tayo sa paniwala ng mga panahon na mahalaga ang gold. Mas mahalaga sa silver. Tsaka iba ho ang pananaw nila
Kaya nga sila tahimik dahil mas alam nila. Tanong ko lang din naman, since tayo po ay nasa education din na topic, pwede niyo po bang sa amin, ipakita ano po yung diferensya ng edukasyon nung panahon nyo sa edukasyon ngayon? Mas matindi po ba? Mas mahirap? Mas malupit? O mas maginhawa o ganun? Mas madaling ma-access o hindi po? Nasa mindset natin yan. Mm-mm. No? Parehas lang. Nasa pag-iisip natin. Mm-mm. Ang mga mag-aaral ngayon, halos bilinan lang eskwelahan. Bobo pa rin eh. Kasi mali ang tinuturo. Hindi ako nagsabing mali. Mm-mm. Broken. Sabi nga ng namumuno ng edukasyon, our educational system is broken. Dahil very poor ang comprehension ng mga bata. At pangalawa, functionally illiterate. Hindi ako nagsabi niyan. Sa statistics ang binasihan Totoo ng po. ating namumuno ng edukasyon. Bakit ka naman makikinig sa bagay na maapektuhan ka? Mm-mm. Alam mo namang hindi kasi masaya ka, marunong kang natututunan, marami kang nalalaman. Di hayaan mo sila, mindset po yan. Mm. No? Kasi nung unang panahon, wala namang problema ang tao sa bangko eh. Kasi walang bangko. Nung naglagay ng bangko, may problema ba? Tao. No? Lahat ng bagay, merong hirap nga, may ginhawa. Lahat ng bagay ay kailangan tinitimbang natin. Mm. At bilang isang tao, human, Mm-mm. tayo lang ang may Kapasidad po. na mag-isip. Ang hayop wala. Mm-mm. Ang halaman, ang kalikasan, ang mga kidlat, kulog, yung kingdom ng electrical, walang pag-iisip yan. So, ang human, ang gumagawa lahat ng kung anong naiisip natin na kaguluhan para masakop ang ibang mamamayan. Ganun lang. Mm-mm. So, kung ang mamamayan ay nag-iisip ng para sa kabutihan, moral values, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang consciousness ay may divinity. Mm-mm. No? Divine, sagrado. No? Kahit na ano pang relihiyon ang inakap niya. Aglipay, Mm-mm. Katoliko, dating daan, Protestante. Basta ang consciousness niya merong pagmamahal sa kapwa, ay walang gulo. Magiging makabuluhan ang ating mundo. Mm-mm. Kasi hulelat na nga tayo sinasabi ng mga nasa ibang planeta na nasa third dimension pa lang ang ating mundo. Sila malawak na, malayo na nararating nila. Mm-mm. Tayo naman matitigas ang paniniwala na sa mga bagay na lalo hindi pa talaga tayo handa. Mm-mm. Ang ibig ko sabihin, pagdating ng maestro, Mm-mm. paghanda na ang estudyante. Sa panahon ngayon, hindi pa tayo handa bilang estudyante, bilang mamamayan. Kanya yung maestro ay hindi pa dumadating. Mm-mm. Siguro yun ang ibig sabihin ng pangungusap na yun. Mm-mm. If the student is ready, the master will appear. Mm-mm. Sa pansarili kong pananaw, dumating sa akin kasi handa ako at napatunayan ko sa mga aklat. Mm-mm. At papatunayan ko na naman sa pagtututor ng mga SK. So, marami pa akong
nalaman kay maestro. Mm-mm. Kaso, hindi pwedeng pagsabay-sabayan. Baka magkaroon lang tayo ng problema. Opo. Wait lang po, teka lang. Bago tayo magpatuloy, ay gusto muna magpasalamat ng Turning 25 with Ate Rai sa ating sponsor of today, ang Reading Club 2000. Ito po ay pagmamayari ng ating guest, but still, we are grateful na dahil sa kanilang effort at syempre sa pagbibigay ng permission na gawin ang interview sa loob ng library. Kaya doon pa lang, malaking pasalamat na po ang inihahandog namin sa inyo, Reading Club 2000, kasi nag-exist ang episode 11 dahil sa inyo. At hindi lang yon, ay marami din kami natuklasan tungkol sa inyong aklatan. Ganon na rin ay naabutan namin na nagturo si Teacher Mars at si Mang Hener sa ating mga kabataan sa around the area lang ng aklatan. Kaya yung ma-witness yung ganong sitwasyon or ma-witness yung ganong event ay isang malaking pagkakataon sa amin para malaman kung ano nga ba yung misyon ni Mang Nani sa kanyang ginagawa. Kaya maraming salamat po, Reading Club 2000, dahil sa inyo ay nagkaroon kami ng pasilip o nalaman namin kung ano talaga ang nilalaman ng aklatan ninyo. Hindi lang po ng mga libro, kundi na rin yung inyo pong pagsusumikap na tumulong sa ating lipunan. Kaya maraming salamat po. Sa inyo po, sa ating mga minamahal na viewers or listeners, kung kayo po ay may oras at gusto nyo pong puntahan ng Reading Club 2000, pwede po na mag-donate kayo. Open sila doon. Pwede rin po kayo magturo kung may time po kayo, mag-explore doon sa ating aklatan at malalaman nyo at makikita nyo rin kung gaano kaganda ang meron dito sa aklatan na ito. At hindi lang yan, malaking tulong na rin ito para sa kanila dahil naitataguyod at hindi lang yon, kahit papaano ay naiibsan natin ang problema natin o kinakaharap nating suliranin na meron ngayon sa ating edukasyon. Malakas at matatag yung misyon ay tanayo ni Mang Nani. Kung may time po kayo, tara, punta tayo sa Reading Club 2000 at baka naman makakapagturo tayo ng mga kabataan na around the area lang. Kahit ano, pwede niyo namang ituro yung pagbabasa, pagsusulat, pagkukulay, o pwede rin ang musika or arts. Kung ano yung larangan o kung ano yung skills na pwede niyong ipamahagi sa mga kabataan doon na napapadpad sa aklatan ay pwedeng-pwede niyong ibahagi at malugod na tatanggapin ni Mang Nani ang inyong tulong o ang inyong pagbibigay ng turo para sa ating kabataan. Eto, napapansin ko lang naman po, especially ngayon, digital age, ang comprehension po talaga natin, ang karamihan, ay hindi na gaanong kasing tibay ng dati. Kumbaga, ang daling magpaniwala kasi nga, kung ano lang yung agad na skim reading o mabilis ang binabasa, yun na agad yung pagkakaintindi, which is na may misunderstood. Iba yung pagkakaunawa o pagkakaintindi sa mga ganitong bagay. Para po sa inyo, ano po kaya yung magandang paraan para maiwasan yung ganitong sitwasyon? Or nasa sa atin ba yon kung dapat ba na tayo yung mag-ano? Or dapat bang i-improve natin yung quality ng education natin? Ang dapat nating intindihin ay yung mga ginawang pananaliksik ng mga scientifico. Na batang maliit pa, 60% ng brain ay nasa kanila na. No? At habang nagkakaedad yan, ng 10 taong gulang, pataas, nawawala na yung talento nito. Ako naman, naniniwala rin ako. Pag nahahaluan ng hindi kailangan ng bata, yung pag-iisip mo,
nawawala yung talento ng bata. So bakit hindi natin subukan ang mga hindi nakatungtong sa paaralan? Ang sukatan kasi natin ng comprehension ay yung mga nag-aaral sa paaralan, no? Yung mas malaking bahagi na hindi nag-aaral sa paaralan o hindi maayos ang pag-aaral sa paaralan. Bakit sila nakakasurvive? Sabi nga sa bandang Compostela, kailangan namin dun reading hospital. Sabi niya dun sa mga matataas na dayuhan na inimbita siya. Sabi ko naman, masyadong grabe naman yung reading hospital. Dapat reading clinic lang. Kukonsult na lang muna sila. Hospital may malalang karamdaman yan. Ang basihan mo kasi yung talento eh. Opo. Paano kung ang bata nakakalakad sa apoy na bumabaga na hindi kayang gawin ng ibang bata? Yan yung mga manobo. Para masubukan ka, pinakakagat yung isang sanga na nagbabaga. Dahil ikaw ay bago sa kanila. Na? Kung hindi mo magawa yan, paano? Ano ang grade mo dun sa sitwasyon na yon? Opo. Maraming nagsusulat ng ganyan na naka-experience ng mga bagay na yan. No? At paano mo uhusgahan ang mga katutubo na inapak-apakan lang ang mga ginto na nandyan sa tabi-tabi nila na hindi naman nila pinapansin na normal. Ibig sabihin, mahina ang comprehension niya. O pagrespeto yan sa kalikasan. Saan natin nakuha ang basihan ng comprehension? Sa dayuhan ba ang basihan o sa sarili nating pangangailangan sa ating pamayanan? Kung masaya tayo sa pamayanan natin at nagugulo tayo dahil sa dayuhang kaisipan, Opo. medyo ayusin natin ang pagkakaintindi sa comprehension. Yan. Kasi napatunayan na kung tayo'y makikilaban sa larangan ng sports, kantahan, boxing, kung anumang paligsahan, meron tayong binubuga. Di ba? Kaya, pang-aalipin na naman itong bibigyan mo ng marka ang comprehension. Milyon-milyon yung ating, bilyon-bilyon ang ating pondo sa edukasyon. No? Na siguro, hindi, para lang may masabi kayo, Opo. may mapag-usapan, gumagawa kayo ng mga bagay na malilihis sa tunay na mga dapat nyong pansinin ang sarili nyo o yung inyong bahay. Linisin nyo muna yan. Yan ang kailangan. Kasi tulad nito, di po ba? Sa mga nangyayari ngayon, ipupunta na naman tayo sa ibang sitwasyon, no? Ibang issue na meron ngayon. So, alam naman natin di ba? Mag-aral ka dun sa puno, ilalim, doon kayo mag-usap-usap, may ginhawa. Kasi may oxygen, meron kapaligiran na nagbibigay sa'yo ng sigla, energy. So, hindi sa loob ng classroom na mainit, na kung ano-ano, ang yung upuan mo ay hindi komportable. Tsaka rin po kung titingnan din po natin, di naman sa pag-aano, pero nakukulong yung bata sa pag-iisip na pag mataas yung marka ko, ako na yung matalino, ako na yung magaling. Which is, yun. Mindset. Ito pa lang. Mindset mo. Kaya nga, yun ang nangyayari. Kahit sa bahay po, pag nalaman ng magulang na hindi magandang performance ng bata, iba ang pwedeng
Kaya ako dito, Mm-mm. hindi ako nag-iisip ng negatibo. Mm-mm. Mula nung sinimulan ko yung aklatan, nanghuhuli ko ng mga idea Mm-mm. na positibo, na ayaw gamitin. Ayaw natin bigyan ng lakas ng loob na subukan na pagkakataon ko yon na marami Mm. kong naipon. Kaya bukod sa namimigay lang ako dito sa harapan ng bahay, Mm-mm. pinilit ko na maimbitahan ng mga tao na kung kailangan nila ng libro, papadalan ko sila doon sa probinsya nila. Mm-mm. So, naging katuparan naman yung mga pangarap na yun. No? Bukod doon, hindi ka man Katoliko, ibang relihiyon mo, ay hindi sagabal Mm. para ikaw ay pumunta dito. Opo. Kasi ganun na nangyayari. Pag hindi ka Katoliko, hindi ka na pwede sa simbahang Katoliko. Dahil Muslim ka. Ha? Pag ikaw naman Muslim, yung Katoliko, alanganin naman doon sa ano. So, hindi mo kang makatwiran yun dahil lahat ng yan, physical na bagay na hindi mo naman madadala. Mm. Pag ikaw ay wala na dito sa mundo. Ang kailangan mo dito sa mundo, busugin mo yung kaluluwa mo, yung soul. At saka yung pag-iisip mo na tama. Mm-mm. Dahil yun ang hindi mawawala. Ang mawawala sa'yo, yung lahat ng physical na ipinundan mo. Mm-mm. Totoo po yan. Pero yung soul, kung busog na busog sa kabutihan niya, ay alam mo na siguro ang magiging resulta Mm. ng ginawa mong kabutihan sa kapwa. Totoo po. Tsaka, hindi lang yun, Mang Nani. Ito rin kasi, nakikita na rin namin na vocal kayo about sa broken education ng Pilipinas. Ano po ba tong concept na ito para sa inyo? At hindi lang yun, may lumabas pa mula sa PISA sa kanilang resulta ng 2022 na tayo ay pangalawa sa huli sa mga subjects na katulad ng math, na ang score lang po ay 355 points, sa reading na may 347 points, at science na may 356 points. So ito, sa totoo lang, nung nag-participate po tayo, kung hindi ako nagkakamali, ang mga school na nag-participate dito is yung mga, sa atin, yung panlaban talaga mismo. Kaso, mababa pa rin tayo. Pangalawa sa pinakamababa. Para sa inyo po, ano po Wala ang pa tayong ano dito? K-12 ng panahon na yun. Mm. Hindi pa aprobado ng Asia Development Bank. Mm-mm. Sabi ng mga progresibong bansa, napag-iiwanan ng Pilipinas dahil walang K-12. Ibig sabihin, dagdag na 2 taon. Sa pag-aaral po. Yung bisita ko naman na isang dayuhan dito, na representante ng Teachers Organization sa bansang Japan. Mhm. Teachers Organization. Nandiyan ang aking ebidensya. Mhm. Pinakamalaking organisasyon ng mga guro sa Japan to. Pabalik-balik siya dito. Sabi niya, hindi pa handa ang Pilipinas sa K-12. Kanya lang mag-K-12, may ibang dahilan. Pag nag-K-12, ang pera na uutangin nyo, alam mo mangyayari dyan. Kundi, hindi mapapakinabangan din ng mga kabataan. Mapapawindang na naman ang pagpapautang at magbabayad kayo ng inutang nyo pagdating ng panahon. So, ganun na nga. Hayaan mo muna kami na magbigay ng isang malawakang pagbibigay ng seminar na libre doon sa mga teacher para matrain sila kung ano yung maintindihan nila yung K-12. Ang ibig sabihin na yan, maglalaan ng maraming pera sa textbook,
Maglalaan ng maraming pera sa facility, sa laboratory. Maglalaan ng maraming pera sa mga guro, trainers, training. Hindi naman magiging epektibo, wala din naman trabaho makukuha ang mga graduate. Nagsayang lang tayo ng resources. Na totoo naman nangyayari ngayon. Na, ayan ang realidad. Na, nandiyan pa rin yung aking kausap. Opo. So, yung Teachers Organization Seminar, si Kakumiri yun, in charge. Ang pinadala na representative ay hindi niya gusto. Nais na namin ng venue sa training ng mga teacher. At ito, alam ko, panahon ni Pinoy ito na wala namang job opportunities nung mga gagraduate ng panahon na yun. Kaya kailangan magdagdag. In short, katulad ko na nagtrabaho na habang nag-aaral, ay maaga akong nahasa sa paghahanap buhay. Kaya nung natapos ako, nagkaroon ako ng diploma. Walang halaga sa akin ang diploma kasi papel lang yan eh. Ang alam ko dyan, walang magpapautang na bangko sa diploma at saka transcript. Pero matapang ako dahil meron akong kaalaman na maghangad ng mataas na sweldo. At kung hindi nila gusto, hindi ko rin sila gusto. Ganun ang pananaw ko. Nahasa na ako dun sa aking kakayanan. Kaya, natupad din ang pangarap ko. At maaga kong nadiskubre na ang aking pinag-aralan ay hindi maganda sa ating lipunan. Makakasama. Ayan na nga yung nangyayari ngayon. Na napakaingay, walang katapusan, mga 2 buwan mahigit na pinag-uusapan ng pagnanakaw, wala naman nangyayari. So, kasi mukhang may mali na naman ang pamamaraan. Dahil dapat, pinag-uusapan na ano ang dapat Gawin. paraan para tayo makabangon. Yes. Yun. Kaya, dahil doon, tutoring ang paraan. Ituro yung paraan para makabangon. Yun na yung tutoring. At kung hindi pwede ang grupo ng sangguniang kabataan, maghanap ng ibang grupo. Hindi pwede magmalaki yung ayaw. Opo. Di ba? Opo. So, tuloy ang nasimulan. May solusyon yan. Sa ngayon, binigay sa akin yung pagkakataon, subukan ko muna yung sangguniang kabataan. Kasi, kung sino man ang magiging masunurin, ay siguradong sila ay magiging isang magaling na pinuno pagdating ng panahon. Dahil may paglilingkod na sila sa pamayanan na sinasakupan nila. Totoo po. Yun. Ganun lang ang mathematics kung nakikita. Sa gagawin mong kabutihan, meron din magigising na sa pangangailangan mo ay ikaw naman ang tutulungan. Totoo. Isa na nga ako dyan sa tutulong sa mga pangarap mo pagdating ng panahon na gusto mong maging pinuno ng iyong pamayanan. Tsaka yun nga po, about sa broken education din naman, nakikita na natin ngayon yung epekto o yung resulta. Kitang-kita. Dahil kanya napunta ako dito sa mission na to kaliwat kanan ng bugbog na inabot ko sa politika No? Matapos silang maging pinuno ng bayan, nagkaroon ng mga amnesia yung mga kaibigan ko. No? Nasilaw sa dami ng pera siguro at kapangyarihan. Kaya nilayuan ko sila. Kasi dati namang wala akong mga ganyang pangarap
Kaya lang, nagkataon lang na kayang-kaya silang maging pinuno sa pamamaraan ng nalalaman ko. Mm. Yun. Dahil maaga akong naturuan ng pamamaraan ng pagiging isang political analyst o political Strategist po. strategist. Mm. So, mahabang panahon ang ginugol ko sa pamayanan. At hanggang ngayon, nakababa ako sa pamayanan. Mm. Kung ano yung pangangailangan nila ay malulutas Mm. sa pamamaraan na naiintindihan nila at naiintindihan ko rin. Kaya hindi ako nahihiwalay sa kanilang pangangailangan. Mm. So, eto nga, sino pa ba naman ang gagawa ng solusyon? Hindi dayuhan. Kasi Hindi pag tayo. dayuhan yan, Mm. parang tayo, tandaan mo, pag pumunta tayo sa Dubai, hangad lang natin doon pera. Tsaka Pag po nakakuha yung na tayo ng pera, uwi na tayo. Uuwi. Wala tayong pagmamahal sa Dubai. Ganon din yung mga dayuhan dito. Pag pumunta dito yung dayuhan, apam. No? Hangad nila, makinabang sila sa pensyon nila dito. Kalokohan yun. Hindi ako naniniwala dyan. Tumatakas sila sa problema nila. Yung obligasyon nila sa pamayanan nila, magbayad ng buwis. Mhm. Di ba? Itaguyod yung pagundad ng kanilang Yung bayan. O ng ano Oo. po. pag ginhawa lang, doon ka. Pag ayaw mo ng ginhawa, alis Wala ka na na. Yan yung laban ng tao sa mundo. Mm. Kung ganun ang laban ng tao sa mundo, magiging magulo. Kaya kahit paano, yung mga nanggugulo, konting-konti lang ang mga gera. No? Hindi halos buo. Totoo po. Iniiwasan din kasi nila kasi ayaw nilang mahirapan pa. Takot din sila na mamatay sa ginawa nilang kabalbalan. Yan, kalokohan. Kaso nga lang po, kasi nga mas ginugusto natin yung ginhawa pero ang laki talaga ng Hindi ba, ano din. gumawa ka ng mabuti at hindi mo mararamdaman Yung hirap ang sakit talaga. Yes. ng may sakit sa sarili mong ginawa. Totoo po. Wala kang nararamdaman bigat ng pinapasan. Kasi pinagaang mo, biyahe mo wala kang hinangad Di wala kang bitbit, magaang ang biyahe mo. Ngayon, kung kabaligtaran, talagang hirap ka sa biyahe hanggang sa huling hininga. Iba na rin po ang sitwasyon ngayon sa pagtuturo sa mga eskwelahan. Lalo na nung dumaan na po ang quarantine time ng mga 2020 gawa po ng sa coronavirus. So, ano po sa tingin nyo yung effective way para lalong mahubog ang kaalaman o ang kaisipan ng mga estudyante? Yung traditional way po ba, katulad ng mga dinanas natin, ng panahon natin, digital po, aasa na tayo ngayon sa information, e-books, ganyan, mga videos, or sa tingin nyo po ay yung tinatawag natin ngayon na module, kung saan yung mga bata, manipis na talaga yung mga libro, pero sa likod noon, may mga answer keys. Nandun yung mga sagot sa mga tanong ng bawat activities. Pamamaraan yan Abilidad yan Merong traditional, merong non-traditional. Kung alin ang gamay mo, doon ka. Traditional. Pasok sa eskwela. Kung hindi mo namang gamay at mahirapan ka, ibig sabihin, babiyahe ka pa ng bangka, papunta sa paaralan, ilang kilometro lalakarin mo,
non-traditional ka na lang Mm. para matuto. So, pwede mong gamitin pagdating ng huwag kang mag-apura sa kaalaman. Kanya binigay sa iyo yung sitwasyon. Doon ka nabuhay, may misyon ka doon. Mm. Alamin mo pareho ang bagay na non-traditional at traditional. Kasi may mga bagay na hindi mo inaakala na katulad nung nangyari sa isang estudyante sa Bicol, no? Na yung tinatapon na balat ng pili, nagawa niyang pandikit, adhesive, na epektibo sa mga pandikit sa eroplano Opo. na naging sikat siya sa kanyang larangan ng pinag-aralan. No? At hindi alam yan ng marami na pwede palang pandikit yung balat na tinatapon ng pili. So, ganun din naman, yung nakadiscovery ng saltwater solar pouch na ilalagay mo lang ang asin at tubig, hahaluin mo dun sa pouch o plastic na pouch na bulsa. Once na nahalo mo na to, pindutin mo na yung switch para yung LED sumindi. At pwede mo na magamit ng 24 hours yung liwanag na binibigay ng saltwater pouch. So, kailangan maging creative tayo. Yung 90%, kanya nga 90%, 10% lang yung traditional. Gamitin natin. Kaya yung iba, hindi man nag-aaral, nakatuntong sa paaralan. Sa ganda ng boses ni Nora Honor, naging golden voice. At nataguyod siya ng maraming kababayan sa kanyang golden voice sa pag-awit. No? Mantakin mo, agwador lang siya sa pagbebenta ng tubig sa PNR. Ibig sabihin, tubig, piso. Gumanda boses. Naging golden voice. So, hindi madamot ang ating creator sa bagay na yan. At patunay nga na nung hiniling ko itong misyon ko, binigay niya. At patuloy na binibigay paano ko itataguyod pa. Ngayon, tutorial naman. So, itong tutorial naman na to, hindi naman bago to. No? Kahit sa ibang bansa, may tutorial Totoo. At maniwala't kat hindi, pag naimbita ako ng ibang bansa, no? Nangangahulugan, mas believe sila kaysa sa sarili nating mga kababayan na namumuno dito. Kasi noon na imbita ako ng ibang bansa, yung pamimigay ko ng libro. Bago yung mga batikan nating hinahangaang komentarista sa radio, TV, television, nauna ang mga dayuhang journalist. Kanya, dahil doon, sinamantala ko na yung pagkakataon na huwag ako magsayang ng panahon na itaguyod to. Napansin na nga ng mga local journalists na ako hanggang ngayon ay pinupuntahan ng mga gustong makibahagi ng nalalaman ko. Pinakamahaba yata to. Katulad mo. No? Yung turning 25. Hindi pa tayo natatapos. Meron pang nag-iintay ngayon dyan na in-chick na kukuha rin ng interview. Sa Lunes, meron. Isipin mo. Ganon ang kakaiba. No? At dahil kakaiba ang mga nakikinig sa'yo at ganon din sa kanila. Sa kanila. So, lalo lumalawak yung aking ideology nyo rin po. pinaglalaban at pinalalaganap na paniniwala.
kesa yung magbabayad ka sa radio station, kesa yung mga bagay na gagastos ka. Mm. Bibili ka ng napakamahal na gadget para ikaw ay maging content creator. Mm. 3 buwan, palit ka ng palit ng gadget niyan. Dahil bago ng bago ang mga aparatos. Mm. Kapag iiwanan ka, Mm. pag hindi ka nagpalit ng palit. Hindi kailangan yun. Napakaluma nga nung aking cellphone. Basag-basag na eh. No? Pero, nagagamit pa rin para sa tutorial na sinasabi. At isang ang dahilan yan, ay yung si Teacher Marcia na 18 years, katulong ko siya ang magtataguyod noon. No? Ng paniwalang tutoring ng SK ay magiging matagumpay. Tsaka kahit ano naman po, simpleng mamamayan, hindi man bahagi ng SK, hindi man bahagi nitong ginagawa niyo po ngayon, pwede ka namang mag-tutorial eh. Kung sinong gustong magpaturo. Hindi, kailangan lang natin gisingin. Totoo. Alam nila, pero alanganin. Opo. Alanganin. Alanganin talaga. Oo. Parang magaling kang lumangoy, alanganin ka magturo. Kasi sa mga kabataan, baka hindi mo makinig isipin ng hindi maayos. No? Ako hindi nag-alanganin. Kaya kong umarap kasi may official address ako. Hindi katulad ng gadget. Saan mo hahanapin yung nagpakawala ng balita? Yeah. Opo. Ako, handa akong tumayo sa korte dun sa aking mga binibitawang salita. Yun ang laban ko. Sa pangalan, address, at kumpletong mga impormasyon na gustong malaman pa ang maraming bagay para sila ay magkaroon ng solusyon sa kanilang karamdaman na kakulangan sa kaalaman. Totoo po. Pero ito po, kung kayo po ay magiging, sabihin natin, parte ng education po, dito sa ating edukasyon, ano po kaya yung reform o idea na makapagpabago o makapagpapaunlad pa sa edukasyon, quality ng edukasyon dito sa ating bansa, at bakit? Ngayon naman sabihin natin, abolish natin lahat ng eskwelahan. Ay, hindi. Mahirap po Pero talaga. dapat. Bakit po kaya? Kasi walang trabaho. Mag-upload ka. Tsaka alipin ka rin. You are not satisfied sa natutunan mo. So, kumbaga, ang kaalaman, iuhulma mo doon sa taong naghahanap ng kaalaman. Kita naman yan, bata pa. Maraming pamamaraan. So, maraming siyensya nagsabi na ng pamamaraan. Kaya lang ginawa nilang hanap buhay talaga. Private, saka public. Naganap na pera ang motibo. Kanya, lusaw ang pangarap. So, malulusaw talaga ang pangarap pag pera ang principal na motibo. Kaya po ba sa tingin niyo po, isa rin ang paaralan o mga Kasi eskwelahan na napag-aral ko yung mga anak ko, hindi ako nagtrabaho. 25 years. Pangalawa, galit sa akin ng magulang ko pag nakikita akong naghihiga sa kalsada. No? Pinangako ko yun na hindi na ako maghihiga. Tama nga naman. Nag-aaral ako, bakit ako magrarally sa kalsada? No?
Hindi naman niya naintindihan bakit. So, yung pangako ko na yun, naghanap ako ng solusyon. Ayokong magagalit. Nakatapos ako kasi hindi nila alam. Laman ako ng karsada eh. Hindi laman ng eskwelahan. No? Pero nakatapos ako nang walang problema. Pinoproblema nila, may trabaho naman ako. So, yun ang pinatunayan ko. Ngayon, hindi bigla ang naging ganap ko dito sa Aklatan. Pero, yung istorya ko, hindi akong gumawa. Maraming gumawa kaya. Hindi bola. No? Ang problema na nila kung anong pagkakaintindi nila sa gumawa ng istorya ko. Totoo po. So, kung mga 50 tao yan, na nag-aral, nagdalubasa, Opo. ay gumawa yan. Pero po, eto, sa tingin nyo lang naman, mabubuhay po ba ang bata kahit na hindi pumasok sa eskwelahan at depende lang sa kung anong kaalaman ng gusto niyang puntahan o alamin? Kumbaga po talagang hindi pumasok. Ayaw pumasok ng eskwelahan dahil gusto niya matuto siya ng kanya lang o mag-explore lang siya sa gusto niyang malaman. Peaceful coexistence. Lahat naman may buhay. Halaman, plant kingdom. Pagpakialaman ng human. Magiging, ang uod, magiging butterfly. Magme-metamorphosis. Yan yung insect. Ang puno, kusa. Hindi yan aanurin pag hindi nila pastangan na ng mga taong may material na interest. At ang kabundukan hindi guguho. Pag hindi hinukay ng hinukay, kinuha yung pagkakaperahan doon. Sa tao rin ang gumagawa ng kapahamakan. Sa pagiging sakim ng tao. Totoo po. At sa dami ng pera kasi nagiging sakit na yan. No? Na kailangan dagdagan pa, dagdagan. Hanggang walang katapusan ang kanyang pangarap. So, yan ang binago kong kaisipan. Pwede naman pala na mangyari. Kailangan lang paliwanag mo ng maayos sa iyong mga nasasakupan. Yung practical. Pag hindi practical, ang pamamaraan mo, walang maniniwala sa'yo. Kanya naman, nung una, kahit isa lang ang maniwala, medyo wala na akong kaba. Kaso merong mga indigenous people na naniniwala sa akin. Dumagat, mga Manobo, mga Eita, mga Kalinga, mga headhunter. Naniniwala, mas matalino sila sa genes. Na? Tuloy-tuloy ko na. Yan. Kasi, alam ko na sa paniwala nila, yung spirit ng paniwala nila, kasama ko sila. Yun. Kaya, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Opo. Ang aking ginagawa, at saka hindi ko kinumbinsi ang mga anak ko. Kusa na lang sila. Nagsabi po na na umaayon. Kumpara sa nakikita ka umiinom ng alak, barketa, o kaya susugal, hindi sila aayon dyan. Kasi aayon lang sila pag nanalo ka. O kaya meron kang inuuwing pera. Pag wala, hindi ka papansinin. Pero sa ganitong paraan, alam nila wala silang aasa, nagsusumikap sila. Yan. Sila naman na nagsusumikap. Opo. Dahil alam nila, nagawang ko na ng panaan yung obligasyon ko. Totoo po. Yun. Kaya po eto,
naging estudyante din naman ako. Kaya parang tumatak sa akin na nakakatakot pag bumagsak ako, pag umulit ako. Kumbaga nakulong din ako sa pag-iisip na wala akong magiging kinabukasan pag hindi ako nagtapos o pag nagpabaya ako sa edukasyon na meron ako ngayon. Na mali ang paniwala. Na Nakukulong lang kasi eh. sa failure, isipin mo, huwag na maulit. Tatatak na yung pagkakamali mo sa iyong experience. Ayaw mo nang maulit. Yan. Kailangan mo na patunayan, kung gagawin mo ulit yan, hindi ka na failure. Yan. Eh ako, hindi ako takot. Nung nag-aaral ako. Binabalaan ko yung professor, pag mali ang turo mo, hindi ka na dapat magturo. Papalitan ka namin. Ganun ang laban ko sa kolehiyo. Ganun kabrutal ako sa kolehiyo. Hindi ko kailangan dahil alam ko, nagtuturo ka, sideline mo lang to. Pambisyo. Yun ang nakatanim. No? Pan-chicks. Pang gastos ng pangalawa. Yung mga extra. Kaya, hindi ako takot sa na magsalita ng diretso sa profesor. Kasi wiwiduhan mo ang profesor kung talagang may bisyo. Opo. Oo. Pangita eh. Sa kilos. So, kanya ka nga nakahalo sa pamayanan eh. Alam mong galawan eh. Kanya alam ko galawan. Nung nag-aaral ako ng kolehiyo. Kaya hindi na sayang. Kasi ang matrikula ko lang naman 50 pesos. Nung panahon po nung una, mura pa. Oo, full load ako ng full load eh. Pwede nga, magat hapon hanggang gabi mag-aaral ako eh. Opo. Wala namang pinag-aaralan, puro kwentuhan lang. Opo. Pero sa inyo po, ito po, bilang malapit na rin magtapos sa ating episode, at sa totoo lang, itong mga sinabi niyo po ngayon tungkol sa ating edukasyon, tungkol sa inyong karanasan bilang estudyante, tungkol sa aklatan, ano po yung mensahe na gusto niyo pong iparating sa mga kabataan ngayon na pahalagahan o kung papaano pahalagahan, bibigyan ng importansya ang pag-aaral. Hindi lang edukasyon sa eskwelahan, kundi pag-aaral na rin mula sa sarili. Katulad ng ginagawa nyo ngayon. Iba-iba kasi ang maaaring nakikinig sa Turning 25. Kung may edad na, siguro paghandaan na nila kung ano ang naibahagi nila sa lipunan. Sukatin nila. Sa edad nila na tumagal, ano ang naibahagi natin sa lipunan. Ginawa ko po yan ng araw-araw. 200 libro ang sukat na pinamimigay ko. Sa loob ng 25 taon, di sukat. Sabado-linggo kasama. Opo. Kanya, doon ko binibigyan ng timbang ang mga aklat na dinala ng mga kababayan natin na ipamahagi ko. Ako yung naging tulay. Hindi nagiba yung tulay. Na tumibay. Totoo po. Kasi 200 araw-araw. So, sa isang linggo, sa isang buwan, 230 days, 6,000. Dami na nun. Sa isang Marami na po taon, yun. alam mo na. Sa 25 taon, may sukat ka na. Opo. Ito pa, nag-extend pa kami ng 10 years. Hindi maubos-ubos yung magkakaibigan eh. No? So, nagsama-sama sila positive. Para
Hanggang ngayon kasi ang mga aklatan, pinipigilan pa rin eh. Kinakahon parang aquarium. Ay ayaw nila doon. Mga aklat, mga manunulat, mga naging bahagi ng karunungan. Ba't ako ikukulong? Kung maaari nga, makaalpas na ako sa pagiging PDL. Opo. Ano ba yung PDL? Person deprived of liberty. Book deprived of liberty. Kinahon sa shelf. Hindi nyo pwedeng gamitin. Display lang yan sa requirement na para kayo ay tanggap dito sa eskwelahan. Pag nabawasan niya, mababawasan din ang enrollment population niya. Bah, parang mali ang panuntunan ng nagbibigay ng permiso sa mga kolehiyo. Diba? Yun namang nag-iimprenta, mataas ang papel. No? Kahit na libre, tax-free. Sabihin lang, mataas ang papel. Ay, kanya-kanyang dahilan. No? Ang filosofiya dyan, pag gusto, may paraan. Totoo po. Pag ginusto lahat, may paraan. Walang dahilan. Opo. So, yun. Yun ang masasabi ko na maging practical tayo. Sa mga kabataan, lagi natin tandaan ang dadaan ng hirap. Maghanap tayo ng hirap. Buusin natin hanggang tayo nasa edad ng kabataan. So, pagdating natin ng may edad na, sanay na tayo, hindi nahirap yan. Alam na natin makawala dyan. Yun ang ginawa. So wala sa diploma nga ang bagay na sinasabi natin. Hindi sa pagharap ng katotohanan. At kasama dyan ay ang panalangin. Pasalamat. Dahil may dapat tayong bigyan ng panalangin, pagdadasal at pasasalamat sa mga nagaganap sa ating pang-araw-araw. Panahon natin sa ngayon. Na hindi na nabibigyan ng halaga ang pagdadasal, panalangin at pasasalamat. Kahit na yung pagmamahal sa magulang, kung minsan na kakalimutan na natin. Totoo po yan. Pero ito po, bilang pagtatapos na, nabitin ako pero busog ako ngayon sa kaalaman nyo ngayon. Sa kaalaman na binahagi nyo po sa amin ngayon, Mang Nani. Ano po yung mensahe? Bukod po yung mensahe na binigay nyo po kanina, yung mensahe na gusto nyo pong iparating sa episode na to. Especially kayo po yung amin pong highlight dito. Ay, hanggat may buhay, may pag-asa. Yan. At hanapin natin ang ating misyon. Pagdasal natin ng malaman natin ng maaga, bakit tayo naririto sa ibabaw ng mundo? Hindi aksidente na pinanganak tayo ng ating mga magulang, kundi may dahilan. Tayo ang nangarap na bumalik sa mundo para isilang ulit ng ating mga magulang. Nakaguhit na sa palad natin ang ating kasaysayan. Ang naging problema, ayaw nating pag-aralan ang ating sariling kasaysayan. So, simulan na natin sa ngayon na pagtiyagaan, dasalin at pag-aralan ang ating kasaysayan para naman sa darating na panahon may isusulat at maipapalabas ang Turning 25 na iyong kasaysayan. Maganda naman sa'yo po yan, pero hindi ko lang po inasahan yung padulo. Diba? Totoo po. Alam na't darating din,
mahabang panahon pa na mag-e-evolve pa talaga ang buhay natin dito sa mundo. Pa-advance pa ng pa-advance. So ito magiging digital footprint din ni Mang Nani. Na itong interview na to, ito yung realidad na meron sa panahon ngayon. Kaya po Mang Nani, kung alam nyo lang kung gaano kami ka-grateful sa dami ng nalaman namin ngayon. At hindi lang po yun kasi hindi kayo natakot na sabihin kung ano yung gusto nyo sabihin sa episode na to. Kaya sobra po kami nagpapasalamat na binigyan nyo po kami ng pagkakataon at oras na kayo po ay makasama namin dito sa episode na to. So, agad ko rin ang tagumpay ng inyong programa. Maraming salamat po. Piyado naman na tayo ay maraming natutunan kay Mang Nani. Especially, dapat lang na masuportahan natin yung ganitong programa na ginawa ni Mang Nani na free tutorial, SK free tutorial. So, hindi lang tayo basta, hindi lang tayo pwedeng umasa sa, sa SK. Pwedeng sariling atin, sariling sikap, sariling pamamaraan. Katulad din ng pinapayo sa amin ni Mang Nani na pwede naman na magtayo ng tutoring, free tutoring sa mga barangay para matulungan natin ang kabataan, lalong-lalo na ang mga bata ngayon. Sa sitwasyon, totoong sitwasyon talaga na nangyayari sa edukasyon ng ating bansa. So, yun. Maraming salamat po ulit, Mang Nani. Sa inyo din po, Mang Hiner, maraming salamat po. Walang naghihirap sa pamimigay ng libro. Totoo. Kaya, Napatunayan lang natin. Totoo yan. siguro naman, ito ay marami na kayo natutunan ngayon. Kaya, I think this is it. This is the wrap-up of our episode. Yan! Si Mang Nani. Amen! Amen! Ulit. Kaya, Amen! Kaya, dapat lang na pumunta kayo dito sa Reading Club 2000 kung may mga oras kayo na libre, kung gusto nyo mag-donate, kung gusto nyo magturo, open na open ang ating aklatan sa bangketa para kayo makilala at syempre para matulungan natin si Mang Nani sa kanyang misyon. Yes na yes. Napakalaking bagay nito. Hindi lang sa amin, hindi lang din kay Mang Nani, kundi sa ating pamayanan, sa ating lipunan. So everybody, thank you once again and see you again in our next episode here in Turning 25 with Ate Rai.